O sige, kaya mo yan, ante. Try pa. Try harder. Kaya pa ba? Wag na lang. Wag na lang, give up na. Hi, magandang araw po. Tara po, samahan niyo ako magluto ng isa sa pinakamahirap at pinakamatagal na i-prepare na pagkain. Pinakamatagal, pinakamahirap, pero ang bilis-bilis lang din namang kainin, di ba? As you can see, at first, hinugasan ko syempre. Tapos, tinanggalan ko ng kaliskis na pwede ko naman sanang pinagawa na lang dun sa binilahan ko. Ganun talaga, gusto kong pahirapan ang sarili ko. And then, pagkatapos hugasan, tinanggalan ko yan siya ng hasang, hindi ko na pinakita. Tapos, kailangan nyo lang pong i-break yung bandang head, tapos doon sa tail para madali na lang i-scrape yung balat niya at mapaghawala yung laman at saka yung balat. Ano ba? Tapos, pag na-scrape na lahat yung laman at saka yung balat, then na-feel mo na naghihiwalay na sila, press nyo lang yung bandang tail, dahan-dahan, tapos kung saan ang lalabas yung laman doon sa balat niya. Tapos noon hinugasan ko ulit pero mahinang tubig lang kasi baka maghiwa-hiwalay naman yung laman. Pagkatapos, nag-ready na ako ng kawali na may tubig, tapos nilagyan ko na ng mga ingredients. Sa natatandaan ko, bawang, sibuyas, paminta, laurel, at saka asin yung nilagay ko. Pagkatapos nung kumukulo na at luto na yung bangus, syempre kinuha ko na, pinalamig at hinimay-himay. Hindi ko na pinakita yung paghihimay na proseso dahil nakakapagod na. At pagkatapos himay-himayin, magigisa naman tayo, bawang, sibuyas, yung usual na ginagamit natin, tapos kaunting patis, tapos nilagay ko na yung patatas, yung carrots, at tapos yung golden raisins, mahalaga yun, masarap siya kung gusto nyo lang naman, yung green beans, and then bell pepper, tapos nilagay ko na yung shredded fish natin. Pwede nyo naman ding tikman para kayo na yung mag-adjust ng alat at saka ng konting tamis na gusto nyo. Pero hindi ko na siya nilagyan ng sugar kasi yung golden raisin, nagpapatamis na siya dyan sa rellenong bangus natin. And this is one of the hardest part of it, yung ibabalik mo na siya sa loob kasi medyo messy siya, pero ganun talaga. Nag-gloves naman ako para mas madali ko siyang maibalik sa loob at mas maisiksik ko siya sa loob. At puro loob na nga ang nasabi ko. Frying time. Kung nakikita niyo po, nag-iba yung lasa. Ay, bakit ba lasa? Nag-iba yung kulay ng mantika na ginagamit ko kasi po may nakapagsabi sa akin na lagyan ko daw ng kaunting harina yung mantika para hindi magtalsikan yung aking piniprito. At effective nga naman dahil kapag bangus yung piniprito natin, aminin nyo, sobra ang talsik niyan, para kang nakikipagdigmaan. Ayan na po, luto na siya. Parang ang bilis lang pero behind the scenes, sobra talagang tagal gawin ng rellenong bangus. Kaya kung gusto nyo to, gawin nyo to ahead of time. Nakalimutan ko pang lagyan to ng binder, yung konting cornstarch at saka ng egg kasi biglang dumating yung asawa ko at mukhang gutom na siya, kaya nagmadali akong bigla. Anyway, presenting our rellenong bangus na pagkatagal-tagal gawin pero pagkabilis-bilis kainin. Thank you for watching po. Please follow for more. God bless you all.